So ito yung isa sa mga rooms dito sa Algonquin na nakikita natin sa movies. Pababa to, pababa. Like, nasa taas yung mga students, nasa baba yung prof. Ito yung typical room ng Algonquin. May mga outlets sa gilid. Tsaka usually sa mga tables, may mga outlet na. Para hindi nasa dulo lang yung nakakakuha ng power supply. So, lahat naman ng students may dala ng laptop. Kaya talagang may outlet sa mga table na ganyan. Which is very convenient. Tapos may PC dyan for the instructors. Tapos yung mga projector and whiteboards. And that's pretty much it. Isang magandang umaga sa inyong lahat. My name is Yani. For today's video, I'll take you on a campus tour dito sa Algonquin College. Dumating kami dito sa Canada noong 2023 at yung husband ko, siya yung nag-aaral as international student. Dito siya nag-aaral sa Algonquin College. Kung isa kang aspiring international student at gusto mong makita kung ano yung itsura ng school na to, samahan niyo ako until the end of this video. Papakita ko sa inyo yung mga amenities, facilities. Tara, samahan niyo kami. Ladies and gentlemen, this is the Wolf's Den Restaurant and Biltru. Come on in. Mostly ng students dito nag-i-study din habang nag-iinom sila. Karamihan ng students dito lasinggero eh. Kasi pwede kang umorder ng drinks dito. Yeah. Like what kind of drinks, Dad? Anything. Whiskey, cocktails, beer, like any type of beer, any type of liquor drinks. Yeah. Ito yung mga sinaserve nila. Ito yung mga beers. Drop beer. So, meaning nasa keg siya from the back, papunta rito sa loob. Pero if you want to, kasi sabi nila mas masarap daw yung nasa keg compare sa Incan. May Incans din kaming binibenta. Pero mostly nang umiinom dito na students is yung yung draft beer yung gusto nila. Mas iba daw kasi yung lasa. Mas masarap to. Dito nagkatrabaho si Daddy as part-time. For the past 1 year. And the good thing is, kapag dito ka sa loob ng campus nagtatrabaho, unlimited yung hours mo. Kasi remember, kapag ka international student, may limit yung hours mo. Pag nasa loob ka ng school, unlimited yung hours na pwede ka magtrabaho. Yep. So, hindi counted yung oras ka dito. But I still get paid here. Dito is like minimum plus tips. May live game doon, no? Puntahan natin. Naglalaro yung, ano to, Dad? Basketball, women's basketball. Women's basketball, yeah. Women's That's basketball. live. You can actually take a look. Tingnan natin. Wow, let's go! Sa Canada, yung mga gantong klase ng game, big din sa kanila. Like yung mga parents and everyone, talagang ino-off nila to para lang papanood yung anak nila maglaro. So dito marami silang mga recreational activities like yun nga, basketball, tapos may mga volleyball and even table tennis Badminton. and badminton court. And nandito yung bowling area, Yeah. billiards, and meron din silang bonsai music. So perfect to kapag gusto mo mag-relieve ng stress after a long day of study o kaya pagkatapos mo mag-review or pagkatapos mo magtrabaho, pwede ka dito para mag-relieve ng stress. And pwede mo rin dalhin yung family and friends mo dito. Yun nga lang, you have to pay for them. Pero at least minimal. But since si Daddy nagtatrabaho dito, pumunta kami dito, libre lang. Perks. Ngayon naman, pag-usapan natin yung student housing. So dito sa likod ko, yung Algonquin Residence for Students. And malamig. Medyo pricey kumuha ng room dito. Pero if you have a budget, why not, right? Convenient siya kasi malapit sa school, walking distance. Pero karamihan sa mga students dito nagsashare ng room. So naghahanap sila ng apartment or place na mapapagstayan outside the residence, outside school, kasi nga mahal dito. And ang tip ko sa inyo is that if you are an international student, bago kayo pumunta dito, maganda na meron na kayong matutuluyan. Kaya kung kailangan nyo ng tulong para maghanap ng apartment or ng bahay or room, let us know. Maybe we can help. Bleachers yung mga nandyan, natabunan lang ng snow kasi makapal. Tambayan. Yes, tambayan yan ng mga students kapag maganda yung panahon. Yeah, tapos makikita mo dyan, madami nag-i-smoke. Dyan sila nag-i-smoke, yung mga students. Kasi nga legal dito sa Canada yung marijuana eh. Pero patago pa rin naman. Pag dumadaan lang kami dyan, maamoy mo. Therapeutic sa kanila. Kailangan nila para sa health nila. Yan. Pero naman sa likod ko, yung parking lot. Kasi since kumuha na kami ng sasakyan, nung pagdating namin ito around like
after 3 months, gumawa na kami ng sasakyan kasi nga mahirap mag-commute. Hindi naman mahirap, mas maganda yung bus dito, hindi naman din gano'n ka-traffic. Pero kasi yung waiting time sa mga bus station sobrang tagal. Like 1 hour minsan, 30 minutes, instead na yung 15 minutes sa biyahe by car, nagiging 2 hours. So ayan. Kung kami sasakyan, hindi ka puwedeng mag-park kung saan-saan lang. Naranasan ko na yun yung nag-park na kung saan lang, natikitan. Sobrang magastos din yung parking dito. Regulated. Regulated kasi yung parking dito. May certain hours na pwede mag-park, yun hindi. Pero parang sa atin din naman sa Pilipinas, gano'n din. Kung magpa-park ka dito sa campus, yan nasa likuran natin na parking, ano yan, that's lot 8. Lot 8 is $145 per month. Tapos yung lot 9, which is nandun sa unang dulo pa, is $125. Which is I Nandun sa tried dulo before, yeah. yun. Doon tayo naka-park right now. Napakalamig! So, bakit naman kasi ngayon tayo nag-decide na mag-school tour? Konti lang yung tao ngayon kasi it's reading week. So, walang klase. Kaya I thought na ito yung best time para makapag-school tour para maipakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng Algonquin College. Nakikita ko dito yung school namin dati. Yung College of St. Benilde. Parang ganito siya. They're also color green. Tapos, malaki yung campus, malawak. Tapos, they have different buildings. Para ka lang nasa CSB pero nasa Canada. Tsaka mas mahal. At mas malamig. Ano yan? Pakita mo yun. So, yung tulay na yan, yung tulay na nasa taas, yung bridge na yan, is connected yan from Student Commons, which is yung tambayan ng mga estudyante, to the gym. During winter kasi, bumababa ng -35 yung temperature or -40. Hindi kasi wise na maglakad sa labas para lang magpunta sa gym. So that's why they built several bridges para ma-connect sa lahat ng buildings. Actually, if you can see, meron din doon, may bridge din doon. Ano yan, heated yan. Heated yung mga bridge na yan. Papunta sa mga separate buildings. Pero you just have to go way around kasi medyo nakakalito yan yung bridges na yan kung saan siya konektado. Siguro it took me couple of months bago nagamit yung mga yan. Parati akong dumadaan sa labas kasi nga hindi ko alam yung daanan na yan. So, if you're going to study here, I suggest during day 1 pa lang, i-figure out mo na yung mga daanan mo. Especially, palipat-lipat talaga yung rooms dito. Which is nakakairita. Kasi minsan, may next class ka sa kabilang building pa, so kailangan mong takbuhin and all yun. It's just kind of hassle, pero that's what it is. Parang same lang din sa atin sa Sa CSB. Pilipinas, sa CSB. Minsan may klase May ka klase sa ako na main building. main building, tapos pupunta pa ako ng AKIC para sa isang class. Ito naman yung student commons. Tinawag siyang student commons kasi nga it's a common area for everyone, especially for students. Dito sila nag-hangout, usually dito yung kitaan, Meeting place. meeting place sa mga klase nyo. Kasi mas madali kayo magkikita dito kasi it's pretty spacious. Tsaka I para think ito sa- yung pinakamadaling hanapin na lugar. Yeah. Sa Algonquin, ito yung pinakamadaling hanapin. So, which is you are in the center of everything. Favorite spot ko, sa inyo ko lang sasabihin to, pag dito kayo nag-aaral, favorite spot ko is doon sa taas. Yun, tingnan mo doon sa taas. Puntahan natin mamaya yan. Doon sa taas. Ngayon, bakit ko favorite spot yun? Kasi nakakatulog ako doon. Maganda matulog doon kasi nga, may sofa, tapos konti lang kasi yung tao kung pupunta dyan. Kasi nga, medyo nasa liblib na siya, mamaya makikita niya. Or doon sa dulo. Ayun, may spot din dito mamaya. Ayan. Punta natin. Halika. So dito pupunta tayo sa perfect secret spot ko. Hindi naman siya secret. Pero I would say secret kasi ako lang yung, sa mga klase ko, ako lang yung pupunta rito. So wala naman akong klaseng Pinoy. And ako lang yung mahilig matulog sa amin. Kasi maaga akong gumigising ng tarate. So if I have time to sleep, I do it. So ayun pala, ito muna pala pag pumunta. So kita mo yung overlooking dito, yan. Yung overlooking dyan. Kita mo lahat ng tao dyan. So dito yung spot ko. So nag-gets nyo na bakit ito yung favorite spot ko. Ito yung favorite spot ko kasi, tama naman. Di ba? Walang taong iba, ikaw lang mag-isa dito. Usually, yung parang wala mag-bother sa'yo na hindi ka mababother kung iyo mo yung gamit mo dito. Hindi mo mawawala yan. That's for sure. So, iniwan ko lang yung bag ko dyan, yung laptop ko naka-open dyan, kunyari nag-aaral ako. Pero usually, hindi natutulog na ako dito usually. Ayan. Sarap yung spot dito. Nakakatulog ako dito at least 1 hour, 2 hours. Perfect.
Kapag pinupuntahan ko si Daddy sa school, dito ako tumatambay sa Student Commons kasi nandito ang Starbucks. Tara! Sobrang dami ng tables dito. Tables and chairs. Sa likod ko naman is yung Student Common Theaters. Diyan usually nagkakaroon ng mga events like mga comedy shows. Usually ginagamit din yan for like Ottawa competitions, like dance competitions. Ito naman yung Students Association. Anong meron dito, Daddy? Kung kapag lang may questions ka regarding any services ni Student Association like coaching, guidance counseling, jobs inside campus, pwede ka dyan magtanong. Meron ding corner lounge doon sa banda doon. Nung first term, diyan kami nag-ano eh. Pagkagaling namin ng Osmos, diyan kami dumidiretso para gumawa ng assignment or para magkwentuhan diyan. Diyan na kami nagtumatambay. Kasi medyo comfortable kasi diyan tumambay. Ito naman yung mga meeting rooms sa likod yan. Marami yan. Like, there are 4 doors. Kailangan mo lang book dito sa Student Association. Bubuk ko lang yan dyan. Ginagamit namin yan for group study. Nung first term namin, database management yung pinaka-nightmare na subject namin. So, madalas kami mag-group work, group study dyan para mas maintindihan yung mga concepts namin. Kasi nga, mahirap. Mahirap ng time na yun. Kasi parati kami may exam every meeting. So, kaya dyan kami nag-study, usually. So, if you think na pwede mo siyang gamitin anytime without reservation, you're wrong. Hindi mo pwedeng gamitin yan kasi kailangan mo talagang i-book yun doon para makuha yung susi. By susi, it means card, yung reader niya. Yung card niya, yung card niya, key, para ma-open mo to. Kasi, ayun, lahat dito high-tech na halos eh. Tapos, we can't go inside, pero may TV dyan inside. Tapos, malaking table and chairs. Typical meeting room. Typical meeting room. Yep. You can book up to 7 days in advance. And one thing that I noticed po sa school na to, not just here, pero I think all across Canada is that yung places nila are handicap friendly. Yeah. PWD friendly. So, meron sila mga buttons like this para hindi mahirapang magbukas ng pinto. So, pag pinindot mo yan, automatically mag-open yung door. Mas accessible sa mga persons with disability. So, lockers. Medyo essential yung locker, especially if nagko-commute ka. Mahirap yung marami ka masyadong dala kung buong araw yung klase mo. So, pag buong araw yung klase mo kasi, like naka-winter jacket ka, pagdating naman dito sa loob ng school, hindi na ganun kalamig. Kasi nga, puro heater na. So, it's highly suggested na meron kang sarili mong locker. Paano mo iniiwan yung boots mo? I think it's $25 for the whole semester na. Ito naman yung card services and parking. So, kung bago kang dating, kailangan mo ng ID. Yan, dito ka kukuha ng ID mo. Yung ID at saka yung bus pass or tinatawag nila ditong U-Pass, combined na into one ID. So, dati kasi, meron kang separate ID, tapos meron pa separate yung bus pass mo. But ngayon, combined na sila. Pag pinakita mo yung ID mo, that already has your ID for the school and bus pass para sa transportation mo. And kung kailangan mo rin ng parking spot, dito ka magsasecure ng parking spot mo, dito ka magbabayad ng parking. Pinakita namin sa inyo kanina yung locker. Kung kailangan mo yun, dito ka rin magbabayad ng locker. So again, this is the parking, lockers, and card services. Tandaan niyo yan, napaka-importante. So, ito yung volunteer center. That's the place where you can go kung gusto mag-volunteer. So, every time na may events, they need manpower para din mailagay mo siya sa resume mo na you did a lot of volunteer works kasi big deal siya rito sa Canada. Example ng volunteer work is AC Day 1, the first day of school of every term. So, during first day, yun yung AC Day 1. Maraming students during that day na kailangan ng help with navigating through the college. Maraming naka-assign na students everywhere. They're gonna give you shirt na magagamit mo for... Algonquin merchandise. Yeah, Algonquin merchandise. Ituro ko lang sa inyo, andun yung AC Hub. Ano meron sa AC Hub, Dad? Tambayan din. Tambayan din. Ang dami nilang tambayan dito. Yan. AC Hub. Group study dito. You can make reservations in those cubicles. Pero the rest is free space. You can just take a seat, fire up your laptop,
can do your homework or do your study here, anywhere. Dito rin usually sa AC have yung, they always promoting safe sex. So, you can always find a condom jar here. So you can just get whatever you need. Like here, they're always like a jar full of condoms here. You can just grab how many you want. So you don't really need to buy more anymore. Dito sa likod ko yung silent study area. So, makikita niyo naman, napakarami talaga ng study area dito. And bilang silent study area to, kung gusto mo talaga ng tahimik na lugar bukod sa library, then this is where you should go. So next one is counseling. So as we all know, winter, very gloomy, parang medyo nakaka-down. At first, masaya yung snow, pero kapag habang tumatagal, parang since hindi ka nga nakakalabas gaano dahil nga snowy, nakaka-depress siya. So when you're feeling depressed, as an Algonquin student, meron kang free services for counseling, which is yung nasa taas, sa third floor. You just go there, you can book an appointment with a counselor and they'll be happy to take you, to talk to you. If you just need somebody to talk to. Kasi when you're a student, especially when you're alone, hindi natin bansa to, they suffer from a lot of depression, anxiety. So this is where they go sa counseling. Yung daanan nung bridge kanina na tinuturo ko, dito ka dadaan, papunta ng Jack Doyle, which is yung view. Gym and games rooms. All across the college is like maraming ganito, maraming vending machines. Para pag nagutom ka or anything, you can just tap mo lang yung card mo rito, makakabili ka na ng food na gusto mo. Pero snacks lang. Tapos dito may mga microwaves. Nag-accept din ba sila dito ng coins? Yeah, coins, Coins cash, and- anything, yeah. Coins, cash, and tap. Yep, tap and card. Swipe. Ganun din dito, same. Tapos may mga microwave din dito, may free food. Pero joke lang, may nakaiwan lang yan, hindi yan free. Ito yung cake shop, I guess. Pero parang ang binibenta na nila is yung mga cake na ginagawa ng mga students. Close siya ngayon kasi it's reading week. Midterm break! After midterms, merong tinatawag na reading week. 1 week yun na shutdown yung school. Walang pasok yung mga estudyante. Yung reading week is basically dedicated for a reading week. Pero dahil after midterm siya nakaschedule, para nagiging bakasyon yung dating. After mo mag-take ng midterms, meron kang 1 week na reading week or vacation, and then babalik ka ulit sa school. Parang dahil lahat ng room sarado, I feel like we owe it to you guys na mag-school tour pa ulit nang bukas naman yung school para mas ma-appreciate nyo yung environment kapag kami mga estudyante dito. So this is the marketplace pero konti lang yung tinda dito. Dito kami kumakain usually. Kasi may mga microwave ovens, tapos yung chairs and tables, tapos may bilihan din mo ng pagkain pero konti lang yung selections. Tsaka medyo pricey. Pero kung gusto mo lang mag-grab ng kahit ano like pizza dito, mabilis na makabili. Ito yung pinaka-cafeteria namin sa Algonquin, which is I think marami pang ganito. Hindi siya nag-iisa sa Algonquin, itong marketplace. Yung cafeteria namin, parang each building merong kanya-kanyang cafeteria. May malaki, may maliit, pero usually sa mga buildings, may malapit na cafeteria. Right now, nasa building E tayo. Ang kinikater nito is building B, C, D, E, and H. So, close lang siya today. Dito kami bumibili. Doon may pizza, may chef's choice, which is mga kind of like Asian food meron. Tapos meron mga Canadian food doon, which is poutine, regular. Like, you can always find poutine naman anywhere in the capsules. Parang lahat ng store dito may poutine. Tapos, yun, mga chips, sandwiches dun sa fridge, mga fountain drinks, bottle drinks, lahat meron dito. Marami rin siyang options actually. Pero yun nga lang, medyo pricey talaga siya. I mean, what can you expect? We're doing business.